the authority of the Bible. Ang ating Bible na tinutukoy ay walang iba kundi ang King James Bible. At mga kapatid, we believe na ang, hindi naman natin kinakailangan pagtalunan yan, na ang international language, ang global language ay ang English. And we believe that the Word of God ay na-preserved sa panahon natin ngayon sa international language, sa global language ng English. At ito po ay pinaniniwalaan natin nasa King James Bible, mga minamahal. Okay? So, ngayon pong gabi, I hope na ready na po tayo. Didiretso na po tayo sa ating pag-aaral. Lesson number 3, the authority of the Bible. When we say authority, siya po yung magbibigay sa atin ng instruction, okay? At ng masasabi natin siya yung ating pinagkakatiwalaan sapagkat ang ating opinion, ang ating tradisyon, ang lahat ng mga sabi-sabi, okay? Mga ipinamana sa ating kasabihan, pamahiin mga kapatid, lahat ng ito ay hindi po matibay na batayan. Okay? Pero kapag salita ng Diyos, ang pinag-usapan po natin, ito po yung love letter ng Diyos sa bawat isa na tao sa lupang ito. Ito yung manual ng Diyos sa bawat isa, kung ang inyo pong telebisyon, kung ang inyo pong sasakyan, kung ang inyo pong mga gadgets ay merong manual nung inyo pong binili. Mga kapatid, sinong gumawa ng manual na yan? Walang iba kundi yung inventor. Amen? Ngayon, sinong gumawa ng manual ng tao? Tayo po ay creation. We are invented by God. Parang pangit pakinggan yung inimbento tayo ng Diyos. Ano? Parang hindi siya appropriate. Pero naniniwala tayo mga kapatid, ang tamang salita ay ang Diyos ang lumikha sa atin. Since na ang Diyos ang lumikha sa atin, mga kapatid, mayroon tayong manual. Amen. Walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Ito po ang manual ng Diyos para sa atin, mga kapatid. This is to help believers understand the Bible as the absolute, amen, authority. Pag sinabi kasing subjective, okay, ang kalaban ng absolute ay yung pagiging relative and subjective, mga kapatid. Pag sinabing absolute, tiyak yun. Hindi nagkakamali, mga kapatid. Okay? The Bible as the absolute authority in all matters of faith and practice. Mahalaga po ito, ha? Yung all matters of faith and practice. Lalo na po doon sa practice, no? Kailangan maintindihan po natin. Kaya tatlo lamang po yung ating pinaka-point ngayon pong gabing ito. Okay? Ito yung inspiration ng Bible, yung preservation ng salita ng Diyos, ng Bible din. At the same time, kahit po yan ay inspired, kahit po yan ay preserved, pero kapag ka po hindi natin nakita yung dealings ng Diyos sa iba't ibang panahon, kapag di natin nakita yung doktrina na tinuturo ng Panginoon noon, ngayon, at sa mga susunod na panahon, mga kapatid, kahit na King James Bible, kahit na Perfect Bible, kahit na Inspired Bible, kahit na Preserved Bible, ang hawak ninyo, mga kapatid, magkakamali pa rin tayo sa interpretation. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na talagang okay? Itong ating pag-aralan ngayon, how it was divinely inspired, amen? And faithfully preserved. And must be rightly divided to understand God's program in the dispensation of grace. Amen? Pag sinabing dispensation of grace, yung salitang dispensation from the word dispense, pagbibigay ng buong at masaganang ang abundant grace in this time period of time. Amen? In this period, mga kapatid. Ayan. In a world of opinions, traditions, and philosophies, one question must be settled. First, for every believer, mga kapatid. Okay? Ano po yung tanong na yon? What is our ultimate authority? Ano yung pinakamataas nating susundin o
pakikinggan at siya yung panghuling magsasabi na ito ang dapat. Para bang ganito mga kapatid? Meron pong authority sa bahay. Yung head of the family, si tatay, ano? Authority po sa school, si principal. Authority po mga kapatid sa barangay, si kapitan. Authority po mga kapatid sa bayan, si mayor. Authority mga kapatid sa lalawigan, si governor. Sabihin na natin, yung mga authorities na yun, napakadami. And then merong isang issue na pinag-uusapan mga kapatid. At may iba't iba silang suggestion, may iba't iba silang pananaw. Okay? Pero ang panghuling-huli, yung ultimate, yung pangwakas na hukom ay walang iba kundi ang Diyos. At ang salita ng Diyos ay available sa atin upang maging pinakapanghuling magsasalita. Amen, mga kapatid? So, ibig sabihin, pag sinabi natin ultimate authority, meron pong tinatawag na deputy authority. Ibig sabihin, mga kapatid, ang isang pastor ay isang authority din sa loob ng local church. Ang tatay o ang head of the family, authority din po sa kanyang tahanan. Okay? At ang presidente o ang kings, ang governors ay authority sa atin pong bansa, mga minamahal. Okay? Lahat ng mga authorities na yon galing sa Diyos. Romans chapter 13. Pero, kung magkamali ang sinumang authority, okay? Halimbawa, ako po ay subject sa isang local church at ako'y may pastor. At yung pastor ko ay nagturo ng hindi na po tama. Bakit? Sapagkat wala na po sa ultimate authority ng Biblia, okay? Mas susundin ko yung sinasabi ng Bible kaysa sinasabi ng tao. Ganun po ang ibig sabihin ng ultimate authority. Ibig sabihin, habang sumusunod pa sa Bible ang sinumang authority sa bansa, sa tahanan, sa simbahan, sumunod lang tayo. Pero kapag sablay na po sa Biblia ang tinuturo, hindi na po dapat. Sapagkat ang Diyos nga po ang huling hukom. Okay? For the believer, it is not man, amen, religion, feelings, or visions, but the Word of God. Amen. Tandaan po ninyo, kahit kayo na naginip, kahit po kayo nagkaroon kayo ng pangitain, kahit na may narinig kayong boses, mga kapatid, walang ibang, kahit na may milagro kang naranasan, nakita, okay? Tandaan po natin na si Satan may kakayahan din gumawa ng milagro. Kung nagbabasa tayo ng Bible, ang unang-unang paggawa ng milagro po mga kapatid ni Satan, ay doon po mga kapatid, pinakita talaga, nilabanan niya ang mga miracles na ginagawa ni Moses, right? Nung naging ahas yung tungkod ni Moses, mga kapatid, itong mga salamangkerot, mga witch, mga salamangkero. Yan. Yung mga magicians, mga kapatid. Sa panahon na iyon, mga kapatid, ay may kakayahan ding gawing ahas yung kanilang mga tungkod. Kaya lang, kinain ng tungkod, mga kapatid ni Moses. At marami pang mga miracles ang ginawa. At kayang gawin, lalo na sa panahon ng tribulation period, mga kapatid, nakamangha-mangha talaga ang mga gawang miracle ni Satanas. Kaya mga kapatid, dapat hindi po lalayo dito sa salita ng Diyos. Kahit na anong milagro, kahit na anong panaginip yan, na marinig mo ninyo, dapat consistent po sa salita po ng Diyos, mga kapatid. Amen? We stand on the preserved words of God in the King James Bible. Napag-usapan na po natin nung nakaraan bakit King James Bible ang ating gagamitin sapagkat completely very obvious, mga kapatid, na iisa lamang ang pinanggalingan ng lahat ng modern versions laban, mga kapatid, against ang lahat ng ito sa King James Bible. Okay? So, mga minamahal, patuloy po tayo. Excuse me. The Bible says, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction,
for instruction in righteousness, that a man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Now, makikita po natin dito mga minamahal na ang salita ng Diyos ay para sa doktrina, para sa pagsaway, amen, para sa pagtutuwid at para sa pagtuturo sa katuwiran. A builder cannot construct anything without a blueprint. Tama naman po, di ba? If the blueprint is wrong, the entire structure collapses. Likewise, without a sure, inspired, preserved, and rightly divided Bible, our doctrine collapses. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya nga po, bago natin pag-aralan ng iba pang mga doktrina, dapat ma-establish tayo ngayong gabi na ang ating Bible na gagamitin ay King James Bible at ito po ay inspired, ito po, mga kapatid, ay preserved, at the same time, ito po ay dapat ma-rightly divide. Our sole and final authority. The Bible is inspired by God, not man-made. Tandaan po natin, bagamat ginamit ng Diyos ang mga tao upang ito maisulat, at ang katuwiran ng iba ay paano magkakaroon ng perfect Bible, ay ang sumulat ng Bible ay hindi perfect. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang gumabay, kaya po niyang gawin na perfect ang isang aklat kahit na ang ginagamit niya ay hindi perfect. Siya ang author ng Bible. Kung perfect ang Diyos, it must be consistent sa kanya pong pagiging perfect bilang Diyos. Mga kapatid, kung ito'y may mali, kung ang Biblia po ay may mali, mga kapatid, hindi talaga ito salita ng Diyos. Okay? Pero marami na pong sumubok na ito'y pamalian. Sila'y nabigo lamang. Ang Biblia po ay kamanghamanghang aklat, mga bagay na nasulat na 1,000 taon pa ang magaganap, nakasulat na, at saktong-sakto, habang po nangyayari ang mga bagay-bagay na nakapropesiya sa Biblia, kamanghamang-hamang, mga kapatid, na eksaktong-eksakto. Alam niyo ho ba, ang unang-unang pagkamangha ko sa Bible nung ako'y nagbabasa, wala pa akong masyadong alam sa Bible noon. Okay? Kinukumpara ko lamang po yung propesiya, mga kapatid, dito sa Lumang Tipan, tungkol doon sa kapanganakan ni Kristo. Okay? Yung pamamaraan ng Diyos, di ba? Na siya po'y sinilang sa sabsaban, siya po, mga kapatid, ay pumunta doon sa Egypt. Mga kapatid, talaga nga naman pong sabi ko, kahit yata yung hakbang nung sinakyan ng ating Panginoong ni Joseph at saka ni Maria na hayop, mga kapatid, ay bilang na bilang. Kasi pag napabilis o napakulang, hindi po aabot sa sabsaban. Di ba? Hindi aabot doon at hindi siya ipanganganak sa manger, mga kapatid. So, ang galing ng Panginoon. Totoong-totoo, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kamangha-mangha ang salita ng Diyos. Biruin nyo, mahigit 4 na po ang author, 40 persons ang author ng Bible, na buhay sa iba't ibang panahon. Mga kapatid, hindi po nagbabanggaan ang kanilang mga isinulat. Okay? Consistent, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Iisa lang po kasi ang author. Ang author ng Bible ay ang Diyos mismo. Ginabayan niya po ang lahat ng mga sumulat. Anong sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21? Paumanhin po sapagkat bagamat nilalagay po natin yung buong reference, okay, hindi ko po binabasa yung buo din, mga kapatid, for the sake of time. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis yung pong word at yung mga sentence, mga kapatid, na dapat ay relate dito sa ating pinag-uusapan. The Bible says, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So makikita po natin, mga kapatid, yung mga holy men of God, itong mga ginamit ng Diyos na nagsulat ng Bible, habang sila'y po'y nagsasalita, mga kapatid, ito yung mga propeta, mga kapatid, yung mga propeta ng Diyos noon, habang po sila ay nagsasalita,
Sila po'y pinakikilos ng banal na spirito. At ganoon din po, naisulat din, ginamit din ng Diyos mga scribes, ginamit din ng Diyos ang mga writer ng Bible, at ito po ay gabay ng banal na spirito. That's why kung ginabayan sila ng banal na spirito, natitiyak kong walang pagkakamali ang Biblia. The Bible originated from God, not from man's intellect or creativity. Inspiration means God breath in the scripture. Okay? Pinapaliwanag ang salita pong inspiration, mga kapatid. Ang salitang inspiration of God ay nangangahulugang God's breath. Bakit po ganun ang ibig sabihin? Tignan niyo mga kapatid, ano po ang kabaligtaran ng inspiration? Expiration, right? Expired. Pag sinabing inspired, inhale, diyan po galing yun eh. Inhale, exhale. Inhale, ibig sabihin po ay inspired, okay? Inspired, inhale. So, yung hininga ay kukunin papunta paloob doon sa baga. Ang exhale ay yung hininga ilalabas. Okay? So, ang ating Bible ay inspired. Ibig sabihin, may hininga ng Diyos o ito mismo ang hininga ng Diyos. Ang bawat salita dito, pati kuwit, kudlit, at tuldok, mga kapatid, ay hininga ng Diyos. Okay? Ito po ay hininga ng Diyos. Ibig sabihin, buhay po ito. Hindi po ito expired. Kagaya po ng ibang mga preacher na nagtuturo at talagang tinuturo pa nila publicly na ang Bible ay hindi po inspired. Ito daw po mga kapatid ay preserve pero hindi po inspired. Anong ibig sabihin? Kung hindi ito inspired, ibig sabihin ito po ay expired. Patay. Kung ganon. Ibig sabihin, kailangan maniwala po tayo na ito ay buhay. Paano may maliligtas kung hindi po ito buhay? Mga kapatid, kung hindi po ito inspired, paano may maliligtas? Ikaw na nanonood ngayon, paano ka naligtas at paano mo sasabing ikaw ay ligtas? Kung patay ang Bible. The Word of God is liveth and abideth forever. Amen, amen. Praise the Lord for that. Salamat sa salita ng Diyos. Ito po hindi ordinaryong aklat, mga kapatid. Okay? Inspiration of God means God's breath in the Scripture. The Bible is not a book about God. Listen carefully. The Bible is not a book about God. It is the very words of God. Ito po mismo ay salita ng Diyos. Anong sabi sa Matthew chapter 4, verse 4? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out the mouth of God. Ibig sabihin po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay galing mismo. Amen? Sa Panginoon. Kaya mapagkakatiwalaan po ito. Okay? Meron po nagtanong sa akin minsan, paano mo nasabing ligtas ka na? Okay, sabi niya sa akin. Sagot ko sa kanya, nasasabi kong ligtas na ako sapagkat ang Diyos na nagsabi ay hindi sinungaling. Ha? Saan ba nakasulat na ikaw ay ligtas na? No. So, sunod-sunod na po mga kapatid, pinakita natin ang mga verses na tayo po ay sealed, tayo po ay preserved. Amen. Our conversation is in heaven. We are already seated in the heavenly places, mga kapatid. Alam nyo, kung bubuksan lamang natin ang Bible na ito at paniniwalaan, hindi maaaring hindi tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan na kapag tayo namatay, langit po talaga. Ang reason ng iba kung bakit hindi makatiyak ng kaligtasan, hindi po nila napaniwalaan na ang Bible ay talagang salita ng Diyos. Okay? Kaya alam nyo, mahalaga rin talaga yung right division. Kasi yung iba po'y naniniwala naman sa Bible, kaya lang mas madami kasi ang mga verses na nagsasabi na ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Alam nyo hubang ang daming verse na nagsasabing ang kaligtasan ay pwedeng mawala?
lalo na po mga kapatid sa tribulation period at sa Old Testament. Yes, mga kapatid, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Both po yun. Sabi ng iba, hindi, physical lang yun, physical. Ang kaligtasan doon ay physical. No, both po yun. Pag ikaw during tribulation period, hindi nakapagtiis hanggang sa wakas, at ikaw ay nagpatatak ng 666, hindi ka nakapagtiis at nakapagpatatak ka ng 666, sinasabi ko sa iyo, malinaw sa sinasabi ng salita ng Diyos, Revelations chapter 13, Revelations chapter 14, na lahat ng may tatak ng 666, tatak, mark of the beast, mga kapatid, ay hindi na maliligtas. Alam niyo po, dalawa po ang tatak sa Bible. The seal, the mark of the Holy Spirit, or the seal of the Holy Spirit, Ephesians 1:13, Ephesians 4:30, at yung isa naman po ay mark of the beasts. Pag ikaw ay may tatak ng banal na spirito sa panahong ito ng biyaya, hindi na mawawala ang katiyakan mo na pupunta ka ng langit. Okay? But during tribulation period, once na may tatak ka na, okay, ng mark of the beast, kahit anong iyak mo, kahit anong pagsisisi mo, kahit na anong pagmamakaawa mo, hindi na mababawi at hindi na maaalis ang tatak na yon. Okay? Kung naniniwala po ang marami na ang tatak ng 666 ay hindi na pwedeng mabawi, bakit mahirap paniwalaan, mga kapatid, na ang tatak ng banal na spirito ay hindi na rin mababawi? Was na nabigay na po yung tatak ng Diyos. Ito yung banal na spirito. Ephesians 1:13, mga kapatid, Ephesians 1:13 and 14, and Ephesians 4:30, pag may tatak ka na ng Diyos, hindi ka na pwedeng pumunta ng impyerno. Okay, ulitin ko ha. Pag may tatak ka na ng banal na spirito, hindi ka na pupunta sa impyerno. Okay? Pero pagdating sa tribulation period, pag may tatak ka na ng demonyo, hindi ka na rin pupunta ng langit. Ganyan po ang Bible, ganyan po ang pag-interpret ng Bible. Kinakailangan titignan mo kung saan panahon ka nabubuhay at para kanino ito sinusulat. Kasi ang Bible po ay para sa past, present, and future na mga tao na mabubuhay sa daigdig. Kaya mahalaga po yun, mga kapatid. Hindi basta-basta, opo, siya nga po. Kinakailangan nagbabasa tayo ng Bible, mga kapatid. God preserved His Word perfectly. Ang una po nating punto kanina, na preserve, na inspired ang King James Bible. Pangalawa, hindi lamang po ito buhay. Nung unang naisulat po ito, mga kapatid, tandaan po natin bago po nabuo ang Bible, yung Old saka New Testament, ang Diyos po ay nangungusap sa tao directly. Kinakausap niya ang tao directly. Kinakausap niya si Adan, kinakausap niya po ang mga propeta, kinakausap niya po si Moses, naririnig nila ang kanyang boses. Si Apostol Pablo, nakakausap niya ang Panginoong Yesus. Si Peter, nakakausap niya rin ang Panginoong Yesus. And then nagsusulat po sila. Tandaan po ninyo, nung hindi pa po buo ang Bible, ang Diyos ay nangungusap sa panaginip, nangungusap po siya, mga kapatid, sa trance, sa visions, okay? Ganon ang Panginoon. Nung mga panahon na yun, mga kapatid. Pero nung naisulat na ang Biblia, natapos na po yung sign, wonders, and miracles, at lahat ng tao ay bumabase na lang po sa Bible. That's why meron pong 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All is scripture. Hindi kasama ang dreams, hindi kasama, mga kapatid, ang trance, hindi kasama, mga kapatid, ang visions. Ito na po ang last nating resort. All scripture is given by inspiration of God. May hininga ng Diyos. And is profitable for doctrine. Kung maghahanap ka ng isang tamang doktrina, hanapin mo sa Biblia.
correction. Ano yung una? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for what? Ang sunod? Reprove. Reprove. For correction, for instruction in righteousness. Kaya mga kapatid, kapag ka po may hawak kang Bible, basahin mo lang yan. Manalangin ka, basahin mo, makinig ka, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Compare scripture with the scripture. Compare for one verse for another to another verse, mga kapatid. And kapag tama ang motibo natin, basag ang puso natin, may humility tayo, mga kapatid, ang Diyos magbibigay ng illumination para maintindihan natin ang kanyang salita. Amen? God preserve His Word. Kaya po, pag sinabing preserve, inspired na, preserve pa. Pag sinabing preserve, iningatan, ginabayan. Hindi po ito nawala, mga kapatid. Sinunog yung mga taong nagsulat nito, nangamatay na yung mga taong nagsulat nito, pero naipasa at naipasa, excuse me, hanggang sa wakas ng panahon, sabi ng salita ng Diyos, langit at lupa ay mawawala. Ngunit ang aking salita, kailan may di mawawala. Amen? Sapagkat ang original Bible, nandun po sa langit. Kaya hindi ko mawawala yan. Amen? Psalms 12, 6 and 7. Psalms chapter 12, verses 6 and 7. The words of the Lord are pure words. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Now, pinakikita po natin dito mga kapatid na ang Diyos ang naging responsable na mag-preserve nito. Kung ito'y nagkamali o may mali mga kapatid, mali po at hindi po ginabayan ito ng Diyos. Hindi po ito naingatan ng Diyos. O sino may pagkakamali? Diyos. Hindi maaaring mangyari yun. Ang salita ng Diyos ay walang mali sapagkat siya po ang nangako na kanyang iingatan ito sa lahat ng panahon. We believe God not only inspired His Word, but He preserved it. Amen? Kanya pong pineserba ito. The preservation is not vague or mystical. It is found today in the authorized King James Bible, mga kapatid. Okay? Ito po ay nasa King James Bible because ang ating international language ngayon ay English. Now, mayroon akong gusto kong maisip ninyo mga kapatid. Isipin niyo ito. Sino po ang unang recipient ng Bible? Okay? Mga Hebrews. Ang mga Israelita. Okay? Pakinggan niyo mabuti ha. Ngayon, mga kapatid, ang mga Israelites, okay, sila po ang unang recipient ng Bible. Sila ang unang mambabasa nito. Sila ang tao ng Diyos. Sila din ang ginamit ng Diyos para maisulat ito. Ngayon, ano po ang language na ginamit ng Diyos para isulat ang manuscript o yung original, yung pinakaunang-unang Bible? Anong language? Hebrew. Yan. Kaya ho ang Old Testament, Hebrew yan. Maliban na lamang po doon sa Book of Daniel at saka sa ibang aklat na sanulat mga kapatid sa Aramaic. Dahil na sila po mga kapatid ay nandun sa pagka sila po'y nadala. Okay? Dinala doon sa ibang nations mga kapatid dahil sa kanilang paglabag sa Panginoon. Pero halos lahat mga kapatid, napakakonti lamang po na isinulat sa Aramaic. Pero ito po mga kapatid ay sa Hebrew. Bakit? Ang reader ay, listen, ang reader po ay Hebrew people. Ngayon, loyal ba ang Diyos sa original language? Pagdating po sa panahon ni Jesus Christ, alam natin na ang Israel ay nasa ilalim ng Roman Empire sa panahong yun. At ang pinaka-dominanting lingwahe that time, sa panahon ni Alexander the Great, okay, ay walang iba kundi po ang Greek. Yes.
Kaya po ang ating New Testament, bagamat Hudyo ang nagsulat, kasi lahat ng sumulat po ng Bible ay Jew. Wala hong hintil na sumulat ng Bible. Hudyo po lahat. Gusto ko pong malaman niyo po yan, mga kapatid. Ngayon, bakit pinayagan ng Diyos na maisulat ang New Testament sa Hebrew, as a Greek? Dahil ang dominanting lingwahe nung panahon na yon, worldwide, ay walang iba kundi Greek. See? Hindi loyal ang Diyos sa original language ng mga Hebrew. Bakit? Kasi ang original language ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng lingwaheng Hebrew, ang Diyos din ang gumawa ng lingwaheng Greek. Natatandaan niyo po, doon sa Tower of Babel, nilito, kinonfuse ng Diyos yung lingwahe ng tao. Oh, sino ang author, sino ang may gawa ng lingwaheng Hebrew? Ang Diyos. Greek, ang Diyos. Ilocano, ang Diyos. Bisaya, ang Diyos. Tagalog, ang Diyos. Lahat ng language na meron tayo sa ibabaw ng lupang ito, ang Diyos ang may author. Amen. Now, listen. Ano po ang global language ngayon? Greek pa ba? Hebrew pa ba? Hindi po. Ang pangunahing magbabasa, okay, ng Bible sa buong mundo ay walang iba kundi ang mga English people. At niloob ng Diyos, ito ay, tingnan nyo, dahil nga po ang international language ang English, mga kapatid. Kahit anong bansa, meron silang pag-aaral ng English sa kanila pong school. Bakit? Kasi ang international language ay English. Ganon din po sa ating bansang Pilipinas. Ang national Filipino language natin ay walang iba kundi Pilipino, Tagalog. That's why kahit saang school sa Pilipinas may subject na Tagalog. O, may nakita po ba kayo na subject na Bisaya o subject na Ilocano o Kapampangan sa anumang school? Wala. Tagalog, Pilipino, meron. Okay? Ganon din po, mga kapatid, sa Bible. Kaya tayo naniniwala na inilagay ng Diyos, yung original manuscript ay Hebrew, okay? At ito po, mayroon ding Aramaic, and then at the same time, mga kapatid, pagdating sa New Testament ay Greek, okay? Yung pong mga lingwahe na yon ay pinag-isa ng Diyos sa King James Bible. Amen. Sa English language. At wala na kayong, kahit kayo po ang sumubok, bumili kayo ng lahat ng English versions ng Bible. At ikumpara po ninyo, sinasabi ko sa inyo, makikita nyo ibang-iba ang King James Bible. Ha? Ibang-iba. Ito lamang ang kompleto, ito lamang ang nagtataas ng deity ni Jesus Christ, ito lamang ang Biblia na hindi nabawasan ng salitang dugo. Amen? Halos lahat ng Bible, maliban po sa King James Bible, tinanggal ang maraming salita na blood. Which is yun po mismo ang atin pong yung po mismo ang pinangbayad ng Panginoon upang tayo po ay maligtas. Amen? Praise the Lord. Pinreserve niya po ang King James Bible. Pinreserve niya po ang kanyang salita sa pamamagitan, mga kapatid, ng taong si King James. Amen? Maraming controversy tungkol po kay King James. Na siya daw po ay bakla. Si King James daw po, mga kapatid, ay hindi naman ligtas. Hindi po totoo yun. Ha? Okay? Ang katotohanan, mga kapatid, obvious naman, ikumpara mo ang King James Bible sa lahat ng version sa Bible, ibang-iba po ang King James Bible. Kaya sana maintindihan po natin lahat ng mga nanonood sa atin dito. At baka mayroon pong nanonood sa akin dito na hindi nyo naiintindihan bakit King James yung ginagamit namin. Yun po ang rason. Ha? Ang King James Bible ay walang bawas at walang kulang.
lahat ng version, binawasan ng blood, binawasan ng tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, inalis ang katibayan ng Trinity. Okay? Ang Bible, ang King James Bible po ay perfect. Amen. Every word matters. Not just thoughts, ideas, or paraphrase. Kaya nga po mga kapatid, makikita nyo po sa ibang mga Bible ay hindi po mismong word for word na sinalin ang Bible nila. Okay? Word by thought ang kanilang ginawa. Word by ideas. And then, pinaraphrase po nila, mga kapatid. But ang King James Bible, makikita nyo, bakit po may italics po ito? Pag tingnan nyo po yung King James Bible ninyo, may mga italics. Nakahilig. Ibig sabihin po, mga kapatid, isinupply po yun ng ang translator upang magkaroon ng tunay na diwa ang lengguwahe. At wala naman po mga kapatid, wala naman pong translation from original language to the other language mga kapatid na hindi mo susuplayan. Okay? Pero pinayagan ng Diyos po yon at napatunayan na po natin sa marami nating pagkukumpara at pag-aaral na ang mga naka-italics na words sa King James Bible ay inspired. Amen mga kapatid. Okay? Tunay na nagbigay ng diwa at ng kahulugan sa salita ng Diyos. The Word of God, the Word of our God shall stand forever. Amen? Isaiah chapter 40 verse 8. If God, listen to this, napakaganda nito. If God can preserve your soul for eternity, why would He fail to preserve His own Word? Napaka-ironic mga kapatid, para bang hindi ko maintindihan ng ibang mga pastor na nagsasabing sila daw po ay tiyak na sa langit sila pupunta. Ay, pakinggan nyo po kung paano ito para may double tongue. Okay? Sasabihin nila, tiyak ako na pupunta ako ng langit. Pero pag tinanong mo, yung bang hawak mong Bible ay walang mali. Okay? Ay, hindi. Ang tanging walang mali ay yung original. Ito may mali. Yung hawak daw nila may mali. Eh, saan mo nakuha? Pag tinanong mo sila, saan mo nakuha na ikaw ay ligtas? Paano mo nalaman na ikaw ay ligtas? Doon sa hawak daw niyang Bible. Tapos sasabihin niya, hindi ito perfect. Paano ka nagkaroon ng perfect salvation ay ang basis mo ay hindi perfect? Oh, di ba mga kapatid? Double tongue po yun. Double tongue. If God can preserve your soul for all eternity, yung soul nga natin, kaya niyang i-preserve Kaya po mga kapatid na talagang ingatan bakit yung salita niya, hindi niya kayang ingatan? Mga kapatid, talaga nga naman pong, ewan ko bakit ganyan mag-isip ang maraming po, mga kapatid. Nagkabuhol-buhol na ang kanilang pangangatuwiran. Okay? Sapagkat yun pasa-pasa lang naman kung ano yung tinatayuan ng kanilang mentor, yun na rin po mga kapatid. So, sana po maging eye-opener ito pong ating dinidiscuss na ito. Now, sa pangatlong puntos na po tayo. The Bible must be rightly divided. Ayan. Although, meron pa tayong, ang sunod nating topic mga kapatid, ay the right division of the Bible. Pero kasama ito sa outline natin sa authority of the Bible. Hindi pwedeng hindi ito rightly divided. Pag tayo'y naniwala na ito'y inspired, naniwala tayo ito po'y preserved, you have to believe also that this Bible ay may division. Meron po itong right division. Okay? Ano sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. While all Scripture is for us, not all Scripture is to us or about us. Sa Tagalog mga kapatid, bagaman ang salita ng Diyos ay para sa atin, kapakipakinabang sa atin,
Kahit isinulat sa mga Hudyo, kahit isinulat kay Timothy, kahit isinulat kay Titus, kahit isinulat directly kay Philemon, mga kapatid, para sa atin, may matututunan tayo. Pero hindi po lahat ng nakasulat dito ay direktang para sa atin. Okay? Example, huwag kang kakain ng swine o ng baboy. Yung karne ng baboy, yung pork, huwag kang kakain ng walang kaliskis na lamang dagat. Mangilin ka ng Sabbath day. At ng iba pang mga kapiyastahan. Hindi po yan sa atin. Maliwanag po yan ay para sa mga Hudyo. Di ba? Kung i-apply mo yan sa ating panahon ngayon at iisipin natin lahat na nakasulat sa Bible ay applicable sa ating panahon ngayon at para sa atin, bakit ang mga simbahan natin ngayon hindi na nag-aalay ng dugo? Hindi na kumakatay ng mga stupa at ng mga baka. Bakit? Kaya kapag hindi tayo naniwala, pag hindi naniwala ang mga pastor at mga religion na ito'y may right division, dapat ginagawa pa rin nila lahat ang nakasulat sa Bible. So maliwanag po na may mga practices sa Bible na hindi na nauukol sa panahon ngayon at hindi para sa atin. Pero nasa Bible. Ano pang nasa Bible? Yung utos kay Noah na gumawa ng ark. Sa iyo ba yon? Sa atin ba yon? Hindi. Yung utos kay Abraham na umalis dun sa kanyang bayan at pumunta dun sa promised land. Meron ba tayong promised land? Wala. Mga kapatid. Kaya po, minsan gamitin naman natin yung pang-anim na sense natin. Di ba sabi may 5 senses tayo? Meron pong 6, may pang-6 po na sense. Alam niyo kung ano yun? Common sense. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng common sense, mga kapatid. Amen? So, dapat, ipako na natin yan. Bagamat ang Biblia ay para sa atin, may matututunan tayo sa lahat ng kwento rito, ng istorya dito, pero hindi lahat na nakasulat dito direkta para sa atin ngayon. Okay? God gave different instructions to Israel under the law than He gave to the body of Christ under grace. Okay? So magkaiba po ang panahon ng law, panahon ni Moses, at panahon po ng New Testament, panahon ni Apostle Paul. Mixing law and grace causes confusion, legalism, or false doctrine. Hindi po nangangahulugan na biblical ay tama na. Okay? Sabi niya, ay, biblical naman yan. Kagaya po nung argumento tungkol doon sa giving. Nagtatalo-talo, pastor pa naman yung nag-comment. Sabi niya, ang Bible nga dapat nga, ibibigay natin lahat Alam niyo kung anong kinote? Acts chapter 5. Yung panahon ni Ananias and Sapphira. Pastor ang nagsabi nun. Sabi niya, dapat nga, ganyan ang gagawin natin Bakit hindi niya ginagawa? Kasi obvious yun na hindi yun para sa ating panahon ngayon. Sila yung mga taong hindi ma-distinguish yung obligatory tithing at saka yung grace giving, grace cheerful giving. Yung pag-practice ng first fruit, first fruit ay talagang literal na prutas yun. Literal na unang bunga yun ng kanilang mga pananim. Unang first fruit ng kanila pong hayupan, mga kapatid. At hindi yun pera. Pero gustong-gusto nilang i-apply at ang kinonvert nila daw saan? Sa unang sweldo. First fruit. Unang sweldo. Ibibigay lahat yun sa church. Mga kapatid, hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang pag-interpret sa Bible. Alamin natin, tayo po yung mga Gentile by race. Pero nung tayo inaligtas, nasa body of Christ na tayo o nasa church na tayo. Hindi tayo Hudyo. At hindi tayo nabubuhay sa lumang tipan. Nabubuhay tayo after the cross, hindi tayo nabubuhay before the cross. Kaya nga may BC at saka AD. Before Christ, an AD, Anno Domini, ang ibig sabihin,
in the year of our Lord. Simula nung siya isilang. Okay? So, nasa panahon tayong ito. Wala tayo dun sa BC. Before Christ, mga kapatid. I hope na nagiging maliwanag po ito sa ating lahat, ha? Next. So, ibig sabihin pala mga kapatid, kahit Bible ang ginagamit mo, pwedeng mali ang tinuturo mo. Okay? So, hindi lahat ng biblical ay para sa iyo. Sapagkat biblical din naman, mag-alay po ng tupa, magbubo ng dugo. Biblical din na gumawa ng arko, biblical din na umalis ka sa iyong bayan at pumunta ka sa promised land. Pero, biblical po yun, pero hindi dispensationally correct. So, hindi lang basta biblical ba? Dapat ang tanong natin, biblical, yes, dispensationally correct ba? Ayan. Dapat ganun, mga kapatid. Anong sabi ng Romans 6:14? Ye are not under the law, but under grace. Ayan. So, nasa panahon tayo ng biyaya. Israel versus the body of Christ, law versus grace, prophecy versus mystery, earthly kingdom versus heavenly position. Magkakaiba po yan. Magkakaiba yan. Hindi po pwedeng pagsama-samahin yan. Anyway, yan ang huhukayin natin yan. Ibibigyan natin yung mas malalim na paliwanag yan pagdating po natin sa pag-aaral ng right division. Ha? Isinama lang natin ito sa outline patungkol po sa final authority ang Bible. Kasi pag di natin ilagay dito yung right division sa bahagi na ito na right ng topic po ng the Bible as our final authority, hindi natin nilagay mga kapatid yung right division, delikado pa rin. Bakit? Maniwala kang inspired yan, maniwala kang preserve yan, pero kahit na yan ay inspired and preserved, pero hindi mo in-rightly divide, delikado yan. Kaya mga kapatid, hindi lahat na may hawak ng Bible, maaasahan mong tama ang totoo at dadalhin ka sa tamang pag-asa ng langit. Kaya alam niyo, mas madaming naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala at ang kaligtasan po ay paghihirapan kaysa sa mga taong naniniwala na ang kaligtasan po ay biyaya at ito ay regalo at ito ay hindi tayo maghihirap kundi si Kristo na ang naghirap. Ha? Tingnan niyo mga religion ngayon, lahat po yan by works ang kaligtasan. Ha? Tayo lamang po na nakakaunawa ng tamang dispensation. Ang tunay na nakakaalam din, mga kapatid, na ang kaligtasan ay regalo. Pag regalo, ang naghirap sa regalo ay yun nagbibigay. Si Kristo ang naghirap sa regalo. Tayo na tagatanggap ng regalo, wala tayong gagawin kundi maniwala na yun ay para sa atin. At kapag naniwala tayo, tinanggap po natin ng may pananampalataya o sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo welcome na sa langit dahil sa paghihirap, dahil sa dugo, sa sakripisyo, sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, 100% pupunta tayo ng langit. Amen. Regalo ang kaligtasan sa panahong ito ng biyaya. Walang halong gawa yan. Amen, amen. Okay? We must distinguish between, late yung aking mali yung aking paglalagay ng mga kapatid. Anyway, we must distinguish between Israel versus body of Christ. Okay? So, na-discuss ko na po yan. Now, Paul is our spokesman today. Kung merong Moses sa lumang tipan para sa bansang Israel, merong Pablo, merong Paul para sa dispensation of grace, yun po ay sa panahon natin ngayon. Amen, amen, mga kapatid. Sabi po ng Romans 11:13, For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. Amen? Siya po ang apostol sa ating mga hintil, mga kapatid. And specifically, siya po yung pinakapangunahing apostol sa body of Christ. Okay, 1 Corinthians 14:37, the Bible says, The things that I write unto you are the commandments of the Lord. See? Marami kang makikita sa Bible na this word spake by Moses, thus saith the Lord. Di ba?
Ay paano to? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat, ang mga sinasabi ko, ang mga sinulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. See? May utos din sa panahon ng biyaya. Pero ito po ay ang rule of life to live right in this dispensation of grace. At itong commandments of the Lord na ito, mga kapatid, ay may kinalaman sa ating testimony. Okay? Pero ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa iisang utos. Anong utos na yon? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yung mga utos ni Apostol Pablo tungkol sa pamilya, tungkol sa ministry, tungkol sa kung paano mabubuhay sa lupang ito, lahat po yan ay may kinalaman sa kung paano tayo maliligtas sa ating testimony. Hindi iyon wala yung kinalaman, mga kapatid, sa kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat ang kaligtasan ng kaluluwa ay finished transaction na. Wala tayong kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang atin lang ay paniwalaang tayo'y welcome na sa langit dahil sa sapat na ginawa ni Jesus Christ. Kung ating dadagdagan yan ng ating gawa, ng ating prayer, ng ating baptism, ng ating pagsunod, ayan, hindi tayo makakatiyak kapag tayo hindi gumawa nito, gumawa ng ganun, magbigay ng ganito. Hindi po yun tunay na turo ng kaligtasan sa panahong ito ng biyaya. Okay, sana maging malinaw sa inyo. The Pauline epistles, yung mga sulat ni Apostol Pablo from Romans to Philemon, are Christ's instructions for the body of Christ. Specifically, ang sinulat ni Apostol Pablo, dahil nga po siya ang apostol ng mga hintil at siya po ang pangunahing apostol sa panahon ng dispensation of grace, mga kapatid, ang lahat ng sinulat niya from Romans to Philemon, yan ay direktang para sa atin. Okay? Hindi po tayo tatakbo kung saan-saang aklat, mga kapatid. Ulitin ko, mahalaga po yon. Mahalaga ang Genesis, Exodus, Leviticus, lahat, yung 66 books. Sabi ng Bible, all Scripture is profitable for us. Okay? Pero hindi lahat na nakasulat sa Bible ay directly for us. To us. Okay? Yung mga sulat ng Apostol Pablo, these letters emphasizes justification by grace through faith, our heavenly position, church order, yan, diyan natin malalaman kung paano patakbuhin ang iglesia ng Panginoon, eternal security, napakaganda ng doktrina ng eternal security, at sa sulat lang ni Apostol Pablo yan mapagtitibay, Christian living under grace. Amen, amen. Hindi abusive sa grace ng Panginoon, kundi umiiwas, ina-avoid ang kasalanan. Titus chapter 2 verse 11 to 14. Hindi po nagtuturo ang grace ng Panginoon na magkaroon tayo ng kalayaan na gumawa ng kasalanan. Ang tunay na pagiging malaya kay Kristo ay ang magpaalipin kay Kristo. Okay? Yun ang tunay na kalayaan sa ating panahon ngayon. Ang maging alipin ni Kristo. Okay? Ang kalayaan sa ating panahon ngayon, ibig sabihin, pinalaya tayo ni Kristo, hindi ibig sabihin pinalaya tayo na gumawa ng kasalanan. Pinalaya tayo, mga kapatid, na pinalaya tayo mula sa kasalanan, hindi tayo pinalaya para magkasala. Yun po yung ibig sabihin. Amen? Therefore, our conclusion tonight, the Bible is our final authority. It is inspired. Every word is the breath of God, preserved, perfectly maintained for us in the King James Bible, rightly divided, must be understood in dispensational context. Without a clear understanding of the Bible's authority, inspiration, preservation, in dispensational division, a believer will live in confusion or error. Let's hold fast to the truth, stand firm on God's word, and handle it as a workman approved by God. Amen. Anong sabi ng Psalms 119 verse 160? Thy word is true from the beginning.
and every one of thy righteous judgments endureth forever. Amen? Amen, amen mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Diyan po natatapos ang atin pong slides. Salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikinig. I hope na meron kayong malaking natutunan sa gabi pong ito. Panghawakan po natin, mahalin po natin, pagbulayan po natin at isabuhay natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos.